Pesos. Ang oras po natin, alas 6:38 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Naimbag nga rabi, kada kayo amin. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpanieras. Kami po ang inyong makakasama, Attorney Cam, Cheryl Adami Molina, at Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi sa iyo, Panyera. Magandang gabi sa iyo, Attorney Cam. Is it the weekend? Parang feeling natin weekend na pero hindi pa di ba? Lahat tayo nasa Pecha de Peligro rin. Pecha de Peligro ba? Oo, kasi malapit na mag-15 kaso next week pa. Okay. Hindi nararamdaman na aking Panyera. Pero alam mo, Panyera, napakaganda ng ating topic ngayon dahil isa po sa mga nag-viral sa social media ay yung pag-snatch dun sa cellphone ng isang lalaki. Tapos, ang kanyang pagganti, revenge, pagkuha ng susi ng motor doon sa nang hold up sa kanya. Kaya naman ang katanungan kung kinuha po ang susi ng motor ng nang hold up, pwede po bang makasuhan ka rin? Diba? Ito yung nag-viral, Attorney Cam nga. And speaking of nag-viral, magandang gabi po muna, Chief Jaime Santos. Kaibigan ko ito, Attorney Cam. Magandang gabi. Pina-follow niya ako sa Twitter. Magandang gabi po sa inyo. Sa Las Piñas ba siya? O Las Piñas, PNP. Yan. Magandang gabi po. Ayan. Sabi nga niya, parang hindi siya makapaniwala kasi parang sa TikTok lang ito nangyayari. Pero ang mali naman kasi, ang term na ginamit niya, parang lumalabas na criminal din yung kumuha. In fact, it was a good intention. It was walang criminal intent. The fact na pumunta mismo sa police, ibig sabihin, wala pong intention na mag-gain. Actually, madiskarte nga yung bata. Pero delikado yung ginawa niya. Correct. Tsaka, pag sinasabi po kasi nating theft, di ba? May intent to gain. Oo. Theft or robbery, yan. May mga intensyon na makinabang. Makinabang. Yun naman kaya na tinakbo para hindi rin sila makaalis. Kasi nga kinuha ang kanyang cellphone. Kasi kung may intensyon na makinabang doon sa motor, iuwi na niya yun. Diba? Yun lang ang mali, Chief Santos. Ayusin mo kasi. At saka, Panyera, hindi ba, yung mga ganitong sitwasyon na ng hold up, ang tapang ng bata, Kasi kung sa iba, paano kung merong mga deadly weapons, itong mga to. Tsaka ito ay estudyante pala na nagtatrabaho din. So, gamit niya sa pag-aaral, gamit din niya sa pagtatrabaho. Ayan. Kaya, yung mga ganyan, lumaban po kayo ng patas, magtrabaho kayo ng marangal, hindi yung namimerwisyo kayo ng iba. Yan. Kaya naman po kung kayo po may mga katanungan dahil ang ating Malakas promo may kinalaman po sa kasong theft. Kayo po ay sumali dahil tuloy-tuloy po yung pamimigay namin. 2 winners po ng 500 pesos. Ang bibigyan namin ngayon sa katanungan ng Malakas online promo, ano ang krimen ng pagkuha ng gamit ng iba ng walang puwersa, intimidasyon o walang karahasan at walang pahintulot ng may-ari. Talagang intimidasyon. Pananakot. Yan. Intimidation. Talagang intimidasyon. Pananakot. Yan. Kaya naman po magsagot po sa aming DZRH Dos Kumpanieras Facebook page. Huwag nakalimutan i-like, follow, and share. Yes. At yan po ay gagamitin ninyong patunay kapag kayo ay sasali sa ating DZRH Malakas promo. Dapat ay liker at saka follower kayo at sasagot ng tama. Yan. Nakakatuwa, sabi ni Gael. Naku po, lugi pa yung nag-snatch ng phone. Kasi yung phone, 10,000, yung motor, parang kulang-kulang 72K yata. Oo, pero yung mga pahiram daw kasi ang sinasabi nung may-ari dahil registered sa registered under the name of the
father, no? na yung father ay patay na. No? Ito yung sinasabi namin sa inyo. Oo. Kung kayo po ay nagpapahiram, maaari pong matrace kung kanino yung motor na yan. Wag basta ipapahiram yung mga personal property na nakapangalan So po sa imagine, inyo. the abala, Attorney Cam, yung Yes. abala na kailangan mo ipagtanggol ng sarili mo. Wala kang kamalayan, wala kang kamalayan, wanted ka na pala dahil yung rehistro ng motor na ginamit, nasa pangalan mo. Ito pa nga nakakaalungkot, patay na, nadadawit pa sa mga ganitong kontrobersiya. At kung hindi ako nagkakamali, kapag once na ito po ay ginamit sa krimen, ini-impound muna ito panyera, di ba? Isa pa din yan. So, hindi mo siya magagamit. So, kawing-kawing na yung problema na mararanasan ng may-ari po ng nagpahiram ng motor. Yes. Kaya paalala po sa ating mga kababayan, wag po kayong basta-basta magpapahiram, lalong-lalo na hindi nyo kakilala, no? Mahirap na. Ayan, simulan natin yung ating maiksing talakayan lang. No? Pag sinabi po kasi natin na pagnanakaw, pwede po yan na krimen na theft, pwedeng krimen na robbery. So, ang pinagkaiba lang po niyan, kasi sinabi namin kanina, yung theft, ano yan, walang puwersa, walang pananakot, walang karahasan, at walang pahidulot. Pero pag ito na, pumasok na yung karahasan, pumasok na yung pananakot, robbery na ito. Yes, at meron din po tayong tinatawag na brigandage or highway robbery na meron ding particular or specific na batas na kumukover dito. Actually, ito yung pinapasok dito, kasama sa batas na ito, yung tinatawag nating piracy. Kasi ang understanding natin ng piracy, namimirata ng DVD, VCD. No? That's not the case of piracy. Ang pamimirata po, yun yung ibang usapin yun. Hindi ko na babanggitin para hindi na makagulo, no? But yun po yung sinasaklaw doon sa isa pang usapin ng highway robbery or brigandage. Ayan. Sa simpleng kaso po ng theft tsaka robbery para maintindihan po ninyo. Pag theft halimbawa, kasi may nag-viral din dati panyera yung, alam mo ba yung kumuha ng ng paninda, ng cookies yata dun sa garapon, tapos walang tao, ay bigla lang siya kumuha at sabi niya, wala daw siyang kasalanan kasi wala namang cookies ba yun o telepono? Cookies yun parang meron cookies. kasing telepono meron diba? Meron kasi diba yung medyo may diferensya ba yun sa pag-iisip, no? Na sinasabi, wala kasalanan nyo, bakit iniwan nyo dyan sa estante yung telepono na yan? Kaya ko kinuha. So wala akong kasalanan, hindi ako gumawa ng krimen dahil nakapatong yan dyan, walang tao, di kinuha ko. Which is wrong. Yes. Basta meron kang intensyon na makinabang at ito nga, walang puwersa, walang pananakot, walang karahasan, at theft walang yan. pahintulot ng may-ari nito. Wala. So, paano naman kung halimbawa nasa cabinet, no? At ito'y nakasusi. So, ang ginawa mo, pinuwersa mong buksan at kinuha yung cookie jar, halimbawa. Yun ang tawag doon, robbery. Iba pa rin pong usapin yung qualified theft. Correct. Bakit? Kasi sa qualified theft, merong pagnanakaw, no? Wala pong consent ang may-ari, merong personal property na kinukuha, pagkatapos ay with intent to gain, pero ang isang elemento nito, Attorney Cam, walang pwersa, walang pananakot whatsoever, pero ito naman ay merong kumbaga sinira mo yung pagtitiwala, no? Yung confidence na ibinigay sa iyo, no? Ito ay usually nangyayari sa mga, halimbawa ikaw naghahawak ng fund, may access ka sa mga ganitong mga bagay. Yung mga may hawak po ng petty cash. Yes, may hawak ng petty cash. O Yung kaya mga naman budget. Attorney Cam, no? O kaya naman Attorney Cam, mga kasambahay. Yan. O kaya yung driver, itinakas yung sasakyan ng amo. Yun, pwede po kayong mapasok doon sa qualified theft. At mas mataas po ang parusa noon. Actually, iba pa yung carnapping na tinatawag. Yan. So, yung mga yung mga nakikinig sa atin, no? Ngayon malalaman po natin na, sa bawat sirkumstansya, iba-iba po ang kaso na maaari ninyong kaharapin. Na nagmamatter kung paano po ang pagkuha, no? Kung ginamitan ba ng dahas o hindi, o kaya naman ay merong element ng pagtitiwala, no? Kagaya ng mga helpers, house helpers, domestic helpers, na syempre pinagkakatiwalaan ka, labas-pasok ka sa kwarto ni ma'am at ni sir, tapos itinakas yung cellphone, yung alahas, no? Yung mamahaling mga purse, no? Yun, isang, din yun, ibang usapin po yun. Bagaman at simply put, ito ay pagnanakaw, mas na-elevate po or mas mataas po ang parusa na isinasaad or ibinibigay ng batas. Ayan.
Eto na, yung mga nagme-message sa atin, Panyera, no, bisitahin lang natin yung DZRH News o kaya DZRH Di pa Dos nakabukas. Compañeras Facebook page. Ito, magandang Oo. gabi po. Ayan, nakatutok sa atin sa DZRH News ito. J. Mark Domingo, sabi niya, panotis po. At si Benjamin Lim ng San Jose del Monte, Bulacan. Jerry Sumagaysay ng Taguig. J. Mark Domingo, si Luningning Balubar, at si Ronald Tumbaga. At saka happy 49th wedding anniversary kay Hilaria pa Gunuran. At sino po ang hindi niya binanggit ang kanyang husband eh. Pero dapat ay binanggit ninyo pa, hindi naman kayo nag-anniversary na kayo laang, no? Siyempre. Wedding anniversary, no? Banggitin po ninyo. Sabi ni Ronald Tumbaga, ay tingin ko pwede kasuhan kasi masama pa rin ang magnakaw. Actually, yung pagnanakaw ay may intent. Ito naman walang intent dahil kagaya ng binanggit ni Attorney Cam, para lang hindi makatakbo yung nag-snatch sa kanya. Nakakatawa, no? Yung robbery po, no, hindi po siya parang robber. R-O-B-B-E-R-Y. Si Dennis Binagwa, sabi niya, good evening po, Attorney Rin, Attorney Cam. Pakibati po ang Mama Josie Madel and Winslet watching via YouTube here sa may Fiesta Community, Tarlac City. Okay. At Ador Cortez nanonood sa atin sa Kalumpit, Bulacan. At Gael Enriquez. Yan, magandang Kahapon ay po. nag-celebrate pala, kahapon nag-celebrate pala ang Guillermo Solomon Jr. at Tess Solomon ng kanilang wedding anniversary. So, happy wedding anniversary po sa inyo. Happy wedding po. Ayan. Sa lahat ng mga nag-celebrate ang kanilang wedding anniversary. Ayan. Magandang gabi po. And nanonood sa atin din niya Asuncion. Kaklase ko ito nung high school. Leonard Acuzar, magandang gabi sa iyo. Josephine Garimbao and Mami Belen Rivera. Gayon din, Ma'am Grace Recta. Miss Roxanne Costa and Lalaine Paloma. At si Mami Belen nanonood sa atin. And ito si Taran Del Mundo. At sino pa yan? Maraming iba pa, Attorney Cam. At syempre, mamaya sa pagbabalik natin, sagutin natin yung katanungan na pwede bang isauli ang ninakaw para hindi na makasuhan ng theft? Oy. At ikaw naman, halimbawa, yung ninakaw, binili mo! Oo, di ba? Paano? Meron ka bang maaring kaharapin? Yung mga agaw motor din dyan. Maraming ganyang sitwasyon, Attorney Cam. Oh. Agaw motor. Tama ba ako? Tama, Yung agaw agaw motor. motor, maraming ganyan. Tsaka, o kaya yung take now and pay later. Ano yan? Kinuha mo ngayon, tapos walang tao, tapos bayaran mo na Kaya lang maganda nga pagbalik. yung mga honesty stores eh. Kaya lang kawawa ay. sila. Dahil kapag ang pumunta doon ay hindi honest, ay ubos ang paninda, walang kita. Totoo yan. Dala pa puhunan. Correct. Kaya sa pagbabalik po ng Dos Compañeras, marami po tayong sasagutin. Yung mga questions po ninyo, pwede kayong mag-comment o kaya mag-chat sa aming chat box. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ako pa, Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Compañeras. Dos Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan pa rin po natin yung kasong theft. Ayan, sa Or mga pagnanakaw. sa mga nakikinig ngayon ha. Again po, yung theft po, yung krimen na pagkuha ng gamit ng iba ng walang puwersa, intimidasyon, pananakot o walang karahasan at walang pahintulot ng may-ari. Yan. With intent to gain. Intent na, ibig Importante sabihin, yung intent. Meron pong intensyon. na makinabang. na makinabang. Kasi kung wala namang intensyon na makinabang, katulad po nung senaryo doon sa nag-viral na kinuha niya yung susi ng motor, hindi para nakawin yung motor, Oo. kundi para mapigilan ng pagtakbo sa kanyang At cellphone. saka yung fact na pumunta sa police station. Police station. At di ba, hindi naman binalikan yung motor di ba? Oo. Kasi ibang senaryo kung halimbawa, binalikan niya yung motor tapos kinuha niya. Hindi, tapos di siya nag-report sa police. Yun na po yun. Pero dahil wala po siyang intensyon na makinabang, so siya po ay hindi maaaring siya dapat absuelto. hindi siya dapat na makasuhan na Correct. Ayan. So, again, pinapaalala natin sa mga may-ari po ng mga ganito, ng mga motor na maaaring ginagamit sa krimen, huwag basta-basta magpapahirap. Ayan, sa katanungan na, pwede bang isauli ang ninakaw para hindi makasuhan Sige, ng go ahead, kasong Attorney theft? Cam. Ayan po, no? Alam niyo po kasi, no, may mga lumabas na po ng mga jurisprudence na nagsasabi na once na kinuha mo ito, alis ka na panyera. Oo. Meron ka nandun ka na sa stage na meron ka ng free disposal. Pwede mo nang
pwede mo nang ano ba yung free disposal? Ah, Malayang, ibenta, ipamigay, or kung ano man. ano na po yung consummated na po Na. yung kasong krimen. So, Mm-mm. hindi po maaabsuelto dahil sa ibabalik mo Mhm. yung ninakaw mo. Yes, by Dahil- the way, ito po ay kakasuhan isang ka. public crime. O, Mhm. ibig pong sabihin, kapag public crime, maari itong usigin ng especially ng gobyerno. Ayan. Mm-mm. At again, no, sa mga pagnanakaw po, especially pag theft, no, ito po ay nangyayari ng hindi mo inaasahan. Without warning, sabi nga nila, di ba? Even sa company tsaka sa workplace. Meron pang isa, makwento ko lang Panyera na nag-viral ngayon, nag-post yung kaibigan niya, Mhm. no, na nawalan siya ng iPhone 14. Mhm. Ngayon, itong iPhone 14, nung time na nawala yung kasama niya yung friend niya, yung kanyang BFF. Ayan. Ngayon, sabi sa kanya, nung nawala niya yun, hindi niya alam saan niya nalagay, basta akala niya dinukot or what. Sobrang lungkot niya. Pinahiram siya ng cellphone, lumang cellphone ng kanyang BFF. Okay. At doon nakita niya na may nag-register na, kasi mga iPhone high-tech yan may nag-register Natitrace naman kasi yun. na may nag-login sa iPhone 14. Mhm. So, kinabahan na daw siya. Tapos, kinompronta niya ang kanyang BFF at sinabi na, nasaan yung aking cellphone? Kasi doon sa merong nag-login na iPhone 14, kabago-bago. Ganyan, Panyera. Hanggang sa eventually, umamin din si BFF na siya pala ang kumuha nung iPhone 14. Actually, natitrace na, no? For Correct. iPhones, no? Lalo pag find my iPhone. Oo, Yan. tsaka even nga yung even meron nga akong nasusundan sa Twitter, Attorney Cam. Mhm. Several countries na in Europe ang napuntahan ng kanyang Apple Watch. Wow! Sabi niya, sa hinagap ko, hindi ako makakapunta dyan. Naunahan pa ako ng relo ko. Di ba? Oo. So, iba na po ngayon yung, especially yung mga teknolohiya ng mga mamahalin, no? Ng mga cellphone, okay, gadgets, na pwede pong matrace kung Yes. saan. Mm-mm. At yun ang pruweba, no? Na ebidensya na maaaring makapagturo kung sino Oo, ang may nasaan sala. na yan. Itong question, Attorney Cam, paano po ito sa sitwasyon na ganito? Yung driver, ninakaw sa amo niya, tapos yung ninakaw, binenta sa iba. Umamin po ang driver na natukso siya kasi matindi ang pangangailangan. Pinatawad at hindi na din po kinasuhan. Yung bumili nung ninakaw, kinasuhan. Paano po ang mangyayari sa bumili na kinasuhan? Yan. Ayan. Unang-una, paalala lang po natin, nakakatukso kasi pagka may mga bagay na ibinibenta sa atin sa mas murang halaga. No, lalo na yung mga personal properties na hindi natin tiyak kung sino ang nagmamay-ari, no? Maliban na lamang kung kakilala mo at alam mo na, ibinibenta ko ito, cellphone ko kasi matindi ang aking pangangailangan, no? May mga nababasa tayong mga ganyan. Pero kapag Attorney Cam, yung mga nakaw na bagay, pag ikaw ay bumili, ang tawag dyan ay fencing. Correct. No? Mayroon tayong tinatawag na anti-fencing law ang pagbili. In fact, Attorney Cam, there is already a presumption na ikaw ay nagkasala o nag-violate sa anti-fencing law kung ang isang nakaw o nawawalang bagay ay nasa iyo. Kaya wag po kayong bibili. Ito ay may presumption na agad, sa ibig sabihin, kailangan mong patunayan, ikaw na ang may burden na magpapatunay na hindi ito ninakaw, akin ito, no? So mayroon na agad na presumption. However, sa ganito pong sitwasyon kung saan, yung nagnakaw ay hindi kinasuhan ni hindi man lang inireport. Kasi requirement po para mapatunayan yung fencing is that merong ninakaw. So, paano mong papapatunayan ng mananakaw? Ibig sabihin, meron man lang na-report sa pulis, merong kinasuhang ninakaw, merong kinasuhang nagnakaw, para po maipursu yung kaso ng fencing. So, yung bumili ng nakaw dito, maari po ninyo yung gawing depensa. But maganda po na makipag-ugnayan kayo ng personal sa abogado. Dahil may mga kaso na din, Attorney Cam, na lumalabas na hindi nag-prosper o hindi nagtagumpay yung kasong fencing doon sa bumili dahil hindi naman kinasuhan or pinatawad na lang yung nagnakaw. Ayan. Yun. Sa mga nagtatanong po, nung take now, pay later, kung pwede po ba yun?
Ano ba yun? Yung kunin mo, tapos walang may-ari, tapos bayaran mo na lang pag nandyan siya. Mukhang hindi rin po pwede yun. Kasi otherwise, no, pwedeng sabihin, naman, take now, pay later. No? Oo. Maliban na lang kung kayo nagkasundo. Kasi you cannot do that without the consent of the other party. Okay. Ayan, meron pang mga question dito. Ano po ba ang pinagkaiba ng theft at qualified theft? Alin dito mas mataas na kaparusahan? Yes, kanina nabanggit ng aking panyera na iba po yung qualified theft. Kasi po, meron pong pagtitiwala na ibinigay, no? Doon sa ibinigay sa inyo. For example, yung mga funds nga po ng mga company o kaya naman po, dahil kayo po ay pamilyar, doon po sa bahay, kasambahay. Pinagkakatiwalaan kayo. Siyempre, yun, pwede kayong pumasok sa qualified theft. Qualified theft. Mga At drivers, mabigat, yan. Attorney Cam. Yan. Ano mabigat pa niya? Mabigat ang parusa sa qualified theft. Basta inabuso mo ang pagtitiwala na ibinigay sa'yo, papasok ka sa qualified Kasi pag theft. 22,000, Attorney Cam, the penalty is already reclusion temporal. Sabi nga. 20 years, no? Parang ito, sabi niya, ako po yung nagtatrabaho sa isang lending, isa po akong collector. Kaso nga lang po, hindi ko po binigay yung pera, hindi ko Dinirimit. na-dispal ko po yung pera, ano po ang pwede kaso sa akin. So, qualified theft pa rin po kayo. Pasok pa rin po kayo doon. Okay. Ito naman, Attorney, kaming question ni Joseph. Ano po ang pwedeng ikaso nung nang-agaw ng motor ko? Bale, inantay po sa daan ng gabi. Kunyari, magtatanong, tapos tinakbuhan, at itinakbo ang motor. Tapos na-trace po namin na ibenta na. Kinukuha po namin. Pero yung nakabili, ayaw ibalik sa amin. O yan. Ito na, Attorney Cam. So ito ay medyo masalimuot. Medyo masalimuot na usapin, no? Dahil Lisanser Pertes, ito ay magkaibang batas ang sinasaklaw. Unang-una, yung pag-tack up ang tawag doon, yung agaw motor o agaw sasakyan, no? Pwede itong magpas sa highway, no? Pwede itong pumasok doon sa highway robbery or brigandage, no? Ito po ay may parusa na reclusion temporal in its minimum period, 12 years and 1 day to 14 years and 8 months. So ganito ito kabigat, Attorney Cam. Now, yung pong halimbawa naman ay yung bumili nito, syempre fencing. Pagka nakita sa inyo, meron na agad. Again, there is already a presumption of fencing. Ibig sabihin na parang guilty ka talaga kasi bakit nasa iyo ang nakaw. Correct. No? Kasi kung halimbawa po kayo ang buyer, maganda po na hingin ninyo yung certificate, kumbaga authority na ibenta or certification mula sa PNP, no? Local, anong tawag na Attorney Cam? Local chief ng PNP, na maibenta ang property nito para sigurado kayo at hindi kayo maaring makasuhan sa ilalim ng anti-fencing law. Kaya po dapat mag-ingat po kayo kung halimbawa may mga produkto na inaalok sa inyo na medyo mas mababa ang presyo, mag-isip-isip kayo. Kahit na alam nyo, sabihin nyo na, uy, original to, pero ito lang. Ang unang papasok sa isip mo dapat yung panyera, baka nakaw to. Pinaparusahan po ng mabigat yung tao na gustong makinabang doon sa mga bagay na ninakaw. Ayan. So, ito pa, no, yung mga may questions pa na sasagutin natin. By Sabi the dito, way, may question kasi, Attorney Cam, paano naman halimbawa kung yung nagbenta ay nagbenta ay hindi yung may-ari? Ay yung nagnakaw ay ibinenta pa niya. So, pwede rin po kasi pumasok doon sa estafa, di ba? Ibang usapin pa yung estafa. Kasi ikaw, wala ka namang authority para magbenta. Paano naman daw? Napakasalimuot. Paano naman daw, panyera? Nakakatuwa. Halimbawa, may relo ka na mamahalin. So, nakita mo na suot ng kapitbahay mo. Iniwan niya sa labas ng bakuran. Kinuha mo, ninakaw mo. Kasi alam mong sa'yo yun. Hindi ka makakasuhan ng theft. Di ba? Ang kaso po kasi, pag theft, dapat po, ay siya ang may-ari ng property. So, paano ka makakasuhan kung kinuha mo yung sarili mong pag-ari? Basta, ikaw sure ka na yung item na yon ay ikaw ang may-ari. Ayan. Sabi naman ito, kapag nahuling nagnakaw,
automatic po ba na dapat tanggalin sa trabaho at sabihin na, you're fired? Wala namang ano. Wala Wala namang namang. po kasing you're fired na effective immediately. Oo. So, magkakaroon pa rin po yan ng due process. So, Oo. magno-notice to explain, kayo po yung magsasabi kung ano po at kung naimbestigahan na totoo ang pangyayari, that's the time na maaari po kayong ma-terminate. Oh, yes. At bibigyan pa rin po kayo ng notice. May tinatawag po na twin notice requirement kung saan una ilalahad sa inyo kung anong violation at posibleng kaharapin. And of course, binibigyan kayo ng 5 araw para sagutin itong mga aligasyon sa inyo or magpaliwanag. Pagkatapos sa attorney cam, kung hindi mo sinagot, di deemed waived na yon yung karapatan mo doon sa na marinig ang iyong panig. Tapos yung desisyon dapat din malinaw na nakasaad doon ano yung basis. Anyway, ito yung tanong. Pag ang nakaw na oras sa trabaho, matuturing ba na theft? Nag-clock in, pero wala naman sa work or using workplace, the workplace time for other matters. Sabi niyo gano'n. Ito po ay maaring pumasok doon sa company policy. Yung mga ganyan. Yan. Pwede po bang kasuhan? Subject ng disciplinary action. Sabi dito, follow-up question, pwede po ba akong makasuhan ng theft kung halimbawang mapatunayan na ako po yung nagnakaw sa kumpanya? Yes po. So, yung inyong kaso sa company, iba rin po yung maaaring may kaso. Hindi po na ano yung company, no? Napipigilan o hindi pa din pigilan kung siya po ay mag-file ng criminal complaint laban sa iyo. Lalo mapatunayan na ginawa mo ito. Paano po kung aninakaw ay yung mga manok na panabong, toto magtoto? Ayun. Actually, kasi Kenneth Arevalo, magkano ba ang mga panabong na manok? Mahal ang understand. Mahal, di ba? Binibreed pa nga yan. Naalala mo ba yung isang Pinoy na Pinoy OFWs na nasa 300 o 400 na manok ang nahuli sa kanya sa ibang bansa? Oh? Diba? Kasi itina-travel niya mula dito sa Pilipinas papunta sa ibang bansa ang mga manok. Pero itong kaso na ito, paaninakaw ay manok na panabong. Magkano po ba ang value? Unang-una, kapag ka po ganito, lalo na kung same area lang din kayo, you go to the barangay, mag-report po kayo. Pero merong mga instances, Attorney Cam, na sa poultry, no? Yung daan-daang mga manok, mga dressed chicken, ang itinakas, ibang usapin po yun, no? Depende po sa kung ano ang paraan ng pagnanakaw. Paano po kung halimbawa nagnakaw, nagising yung may-ari, puwersahan na pumasok sa bahay, natutulog yung may-ari, pagkagising, napatay po yung may-ari. Ano pong kaso? Pag ganito po ito, no, kung halimbawa ang kanyang intention ay magnakaw, at during nung kanyang pagnanakaw ay siya po ay nakapatay, so ito papasok po dito, robbery with homicide po. No? So, yung mga nag-iisip na magnakaw dyan, kasi sometimes may mga uso panyera na kinukuntsaba yung mga kasambahay. Oo. Ito, yung may question kasi dito, Attorney Cam, na hinahanap ko. May question ako nabasa kanina. Yung kasambahay naman ay ninakaw yung alahas nila. Oo. Yun po yung qualified theft. Yes. Again po yung sa ating DZRH Malakas online promo. Kung kayo po isasagot, puntahan po ang DZRH Dos Compañeras. Ayan po, dun po kayo sumagot. Sagutin ang katanungan na ano ang krimen ng pagkuha ng gamit na iba ng walang puwersa, pananakot o walang karahasan at walang pahintulot sa may-ari. Yes. Attorney, babasahin ko lang yung message ni Alexis Tiger. Sabi niya, buti nga susi lang eh. Sa akin, yung angkas ko kinuha. Buti na lang, misis ko. Binigay ko. Loko ka, yun palang panabong, kung mga siguro yung magagandang breed, pwede nang pambili ng second hand na sasakyan. That much? Ganun, ang mahal pala. Ayan. Mag-commercial ba tayo? Or yes, malapit na. Magbanggit lang tayo ng mga pabati. Magandang gabi po sa inyo. Si Arlene kasi, ang question niya pwedeng ikaso sa kasambahay na tumangay sa alahas. Nalaman po namin na modus niya pala ito. Yan. Kapag ka po ganun, dahil pinagkakatiwalaan mo sila, may access sa bahay mo, labas-pasok, alam ang location, syempre naglilinis siya ng bahay mo, ng kwarto mo. Yan, yung qualified theft na tinatawag. Magandang gabi po, may Angelita Federico, gayon din si Sanser Pertes, at nagpapabati ng nagpapabati Attorney Cam ng happy birthday, 66th birthday niya today, si Ma'am Lilia Maglakas, nanay ito ni Eds Maglakas. Happy birthday po, Ma'am Lilia Maglakas. Diyan sa Kaigangan, Buena Vista, Marinduque. Yan.
Si Domingo, yung asawa ni ma'am kanina na nag-a-anniversary, yun ang ka-anniversary niya. Ayun, sumagot na siya. Kasi Sabi niya, nag-a-anniversary siya na solo lang. oo, dapat may kasama. Si Ma'am Hilaria Pagunuran at Sir Domingo M. Pagunuran ang nag-a-anniversary today. Happy anniversary po sa inyo. Magandang gabi po kay Ronald Tumbaga at saka si baliktad. Genesis na lang. Genesis, yan. Oh. Minsan binabaliktad yung Yan- pangalan, hirap basahin. Si Yan Kevin Roy, magandang gabi sa iyo. And Violeta Zambrano. Ito, tungkol naman ito sa, ibang usapin. Mhm. Ayan, si Alexis Tiger. Nabasa ko yan. Nabasa mo nga. Oo. Si Hill Ocampo, nanonood sa atin sa Tiaong, Quezon. At Uy. Eduardo Narvaez, Eli Abanto. Ayan. Ninakaw po ang bike ko, pero ang kumuha, minor de edad. Ang problema, binenta kami pa na ang tumubos, pwede ba kasuhan ang pinagbentahan? O yan po. Yan Yes. po yung fencing na Okay. tinatawag. Pwede din po ninyong papanaguntin, civil, no? Yung magulang noong batang minor de edad na nagnakaw ng inyong bike. Nakakatulong din po no, yung maglagay ng mga CCTV sa bahay para malaman. Kami hindi namin afford ng CCTV, attorney. O Ikaw lang yun. wala rin kami CCTV. May mga CCTV sa mga roads namin pero sa amin wala. Ayun yung pangarap ko yung magkaroon ng CCTV. Ano ba yung pinakamura? Ray Kulot, sabihan mo nga ako mamaya. Magbabalik po ang Dos Kumpanyeras. Ilan po munang mga paalala dyan lamang po kayo. Kasama pa rin po Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. At attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Kumpanyeras. Oras po natin, alas 7:16 ng gabi. Dos Kupas. Dos Kumpanyeras sa DZRH. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. At ako naman po, attorney Rina Seco. Pinag-ausapan pa rin po natin ang kasong theft, no? Yung Pagnanakaw. pagnanakaw na walang intimidasyon, karahasan, o kaya naman puwersa. Etong sabi ni Sigpi, magandang gabi po muna sa inyo. Sigurado akong hindi mahuhuli yung bibig ko dahil hindi nyo nakikita. Kasi nanonood daw siya sa cable. Yes. Pancha sa bordo, and of course, Sigpi and Nora Abordo. Magandang punto itong kay Nora Abordo, attorney Cam. Pakisagot mo nga, paano po kung yung pinasok ang poultry, nagnakaw ng mga manok, paglabas dumaan sa bakod na may live wire? Patay po, ano po ang sasagutin ng may-ari o yung pinagnakawan? Nako. Actually, bawal po yun na maglagay kayo ng barbed wire. Yung live wire, no? Yun yung, di ba, pag makukuryente ka pa niya, di ba? Nuisance yun eh. Oo. Yan. Tsaka Public delikado nuisance. po yan kapag, lalo na yung mga bata. Yes. Kaya maaari kayong may karoon ng pananagutan. Kaso, eto pa niya, sabi niya, Attorney Rina, nagpunta po ako sa Divisoria. Bumili po ako ng pang Christmas gift sa mga inaanak ko. Inagahan ko na po para makatipid ako. Inisnatch po yung bag ko. Ano pong pwede kong ikaso? Pero wag po kayo mag-alala. Lugi yung nag-snatch kasi yung laman ng bag ko, coin purse na lang, na 50 pesos. So regardless kung magkano po yung laman ninyo, ano po ba? Paano inisnatch? Kasi may mga nangi-snatch po na halimbawa Tinutukan ka pa. tinutukan ka o kaya naman nakipag-agawan ka pa panyeran, di ba? Talagang nagkaroon kayo ng hilahan. So pag ganun po, robbery po yun. So kasi may karahasan, mayroong puwersa, at saka mayroong pananakot kasi tinutukan ka. So yun po. Paano daw kapag kapuso ang ninakaw? Ay nako, ibang kasagutan dapat yan. Pero pag asawa ang ninakaw, iba pa rin pong usapin. Okay. Si Melvin Letrodo, maupay na nga gabi, attorney Cam and attorney Rina. Ang sagot ko po ay theft po yun. No? Katulad po ng ginagawa ng majority ng mga kongresista. Yun nga lang po. Damo nga salamat. Watching sa Barangay Katipunan, Santa Fe, Leyte. May hugot. May hugot Ivy ito. Minted, magandang gabi sa iyo. Merong question dito, Attorney Cam. I want to pay attention to this kasi ito yung si Gina Lynn. Ito ay private message. Yung asawa ko po, attorneys, ang nagtatanim at nagkukopra sa niyugan ng mag-asawang doktor. Namatay po yung lalaki, sumunod po yung babae. Bali noon po, kada kopra, nire-remit po namin yung share nila sa kita at dinideposit po namin sa bank account nila. Tapos yung 3 anak, mga nasa US, pero yung isa po niya, pero po yung asawa ng isang anak, yun po ang gustong mag-control na ng koprahan kasi may gusto po siyang ipasok doon na kamag-anak niya.
At kinasuhan po nila kami ng robbery at trespassing. Ako po at ang biyanan ko, pati ang biyanan po, pati ang asawa at ang kapatid niya na dati namang walang problema. Wala po kaming abogado at may kapit po yung babaeng manugang dito sa amin sa probinsya. Okay. Unang-una, kung ito ay mana, wala pong karapatan yung yung asawa, no, noong tagapagmana, no. Pangalawa, Attorney Cam, maganda po na lumapit kayo sa DARAB, yung sa Agriculture Office, no. Bakit? Agrarian, no. DARAB kasi maari po kayong pumasok doon sa leasehold agreement, no? Baka pasok po kayo doon. Kapag ka po doon, meron po tayong tinatawag na yung security of tenure para sa ating mga magsasaka, nag-a-attend ng agricultural land, no, na patuloy na sinasaka. So maari po kayong pumasok doon. At take note po, sa ilalim po ng batas, yun pong kahit po namatay na yung original na may-ari, ito po ay kumbaga binding pa din para doon sa kanyang mga tagapagmana. So, maari po ninyong i-demand na kayo pa rin, karapatan pa rin po ninyo na magpatuloy dito sa inyong agricultural leasehold agreement. So, DARAB po ang pinakamaganda ninyong lapitan. At maa-assist kasi kapag napatunayan po ninyo na meron kayong arrangement, di wala po kayong problema. Pangalawa, wala rin naman pong karapatan itong asawa ng tagapagmana na magkaso sa inyo. Ayan. Yes. Meron nag-comment lang dito, Attorney Cam, Attorney Rina, ninakaw po ang cellphone ko habang naglalakad ako. Pero kawawa naman po yung magnanakaw kasi analog yung cellphone ko. Face out na po. Wala lang po. Share ko lang. Okay. Ito, i-share na rin natin kung sino nanalo sa ating DZRH Malacash online promo. Dahil malakasyan ka kung makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant mananalo ka ng malakasyang 500 pesos sa DZRH Malacash promo. Hatid sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating DZRH Malacash online promo sa katanungan na, ano ang krimen na anong krimen ang pagkuha ng gamit ng iba na walang puwersa, pananakot, walang karahasan at walang pahintulot po ng may-ari? Ayan, ang sagot po ay theft. Ang first winner natin, Panyera, ay Congratulations, Ma'am Irene Almodovar. Yes! Madalas itong sumali. Ngayon, first time ever. Oy, congratulations po. Ang ating second winner, theft din po ang kanyang sagot, si Sheila Trinidad. Congratulations po. Abangan po ang pagme-message po ng Dos Compañeras Facebook page sa inyo para maklaim ang inyong papremyo. Magandang gabi muna kay Papa Will, kay Nanay Jovita, kay Nanay Vista ng Vira Catanduanes at kay Mama Sinta ng Olonga po. Magandang gabi. Kay Sir Luding Bungaling ng Quezon. Magandang gabi po. Yung nagtatanong po tungkol doon sa nagnakaw ng titulo ng lupa at isinanla sa iba. We have previous episodes of that, so pwede po ninyong balikan. Ayan. Nag-a-apply po doon, maaari po yung itong talakay natin, pati na din yung provision ng estafa. And of course, yung maaari ninyong gawin para mabawi ito. Nandun po, tinalakay din po namin yun. Anyway, ano ba yun? Anong gagawin natin? Papaano ka, Panyera, ma'am? Papabati ka. Ate Lily Baradi and Tita Sita, happy birthday sa'yo. Ayan, shoutout sa lahat ng mga katutok at syempre bukas magkasama-sama muli tayo sa programang DZRH Dos Compañeras. Nakasama niyo po, mga Panyera ng Bayan, Attorney Cam, Cherry Ladaming Molina. At ako po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.